Magandang araw mga kaibigan, kapatid. Sa araw na ito ay gusto kong magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Gusto nating pag-aralan ang patungkol sa casting crowns. Inilalagay na korona. Dito sa Revelation 4:4. Sa Revelation 4:4 ay nagkwento ng golden crowns or nagkwento ng mga korona. Si John ay nakakita ng vision na mayroong event in heaven, kaganapan sa langit, at nakakita siya doon ng trono. Sa tronong yun ay nakaupo ang Diyos. At mayroong 24 elders na nakapalibot ng trono. At ang mga elders na yun ay nakadamit ng puti at meron silang mga korona sa kanilang mga ulo. Golden crowns on their heads. Meron silang koronang ginto sa kanilang mga ulo. Sa Revelation 4:10 and 11, yung 24 elders ay nagsamba sa Diyos doon sa langit, sa harapan ng trono ng Diyos, sa harapan ng Panginoong Hesus. At habang sila ay nagsamba sa Kanya, they casted their crowns. Inilagay nila ang kanilang mga korona sa Kaniyang harapan. They are not empty-handed. Hindi sila nagsamba sa Diyos na wala silang dala na korona. Hindi sila nagsamba sa Diyos na wala silang ilalagay na korona. Meron silang korona na inilagay habang sila ay nakatirapa, sambahin, luwalhatiin ang Panginoon. Meron silang dala na korona. Yun ang kaganapan na nangyari doon sa langit. Yung vision na nakita ni John ay ipinakita ng Diyos sa kanya kung ano ang mangyayari doon sa langit sa kaharian ng Diyos. Na sa pagsamba sa Diyos, meron silang korona na inilagay sa harapan niya. Excited ka ba na mapunta sa langit? Anong korona meron ka na pwede mong ilagay sa harapan ni Jesus habang ikaw ay sumasamba sa Panginoon? Sa araw na ito ay gusto kong magkwento ng 5 klaseng korona na italakay sa Biblia na pwedeng magkaroon ka. Pwedeng magkaroon ako doon sa langit bilang gantimpala ng Diyos para sa iyo at sa akin. Ibig sabihin, hindi naman tayo maglilingkod sa Diyos dahil sa gantimpala, dahil sa rewards, dahil sa korona. Ngunit ang Diyos ay fair, di ba? Patas lang ang Diyos. Kung ano ang ginagawa mo sa Diyos, ikaw ay bigyan ng gantimpala sa mga ginagawa mo. So sa araw na ito ay gusto kong magkwento patungkol sa crown of life, incorruptible crown, crown of righteousness, crown of glory, crown of rejoicing, crowns in heaven, casting crowns, inilalagay na korona. Crown of rejoicing, korona ng kagalakan. Luke 15:10. Crown of rejoicing, korona ng kagalakan. Na dito ay nagkwento ang Panginoong Hesus. Kung meron mang isang tao na tatalikod sa kaniyang kasalanan, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas, ay napakadaming anghel sa langit, anghel ng Diyos, na nagsaya, tuwang-tuwa
dahil sa isang tao na tumalikod sa kaniyang kasalanan. So, we are talking about evangelism, yung pag-ibanghilyo, pagsabi sa iba patungkol sa good news. Pagsabi sa iba na mayroong tagapagligtas at yun ay ang Panginoong Jesucristo. Na mayroong mga tao na tatanggap sa Panginoong Jesucristo. 1 Thessalonians 2:19. Si Pablo ay sumulat sa taga-Tesalonika. Sabi niya na, kayo ang aming kagalakan. Dahil kayo ay tinanggap ninyo ang Panginoong Jesucristo habang kami ay nagbabahagi sa inyo patungkol sa Kanya at tinanggap ninyo Siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa inyo, kayo ang korona ng kagalakan. So, ibig sabihin, kapag ikaw, ibinahagi mo ang Panginoong Jesucristo sa iba, at yung tao na yun ay tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo bilang kaniyang Panginoon at tagapagligtas, crown of rejoicing yan. Korona ng kagalakan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay isang evangelist, kapag ikaw ay palaging nag-evangelize, palaging nagbabahagi patungkol sa Panginoong Jesucristo kahit saan, sa kalsada man, sa park, sa hospital, sa loob ng bilangguan, no? Kahit saan, ibinahagi mo ang Panginoong Jesucristo at yung mga taong yun ay binuksan nila ang buhay nila, buong puso nila, tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon, ay bibigyan ka ng gantimpala ng Diyos. Crown of rejoicing. Korona ng kagalakan. Dahil sa pamamagitan mo, maraming mga tao na pupunta sa langit. Maraming mga tao na nag-surrender sa buhay nila, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sumamba sa Diyos. Nagiging mga lingkod ng Diyos, nagiging mga mananampalataya sa Panginoon, at nadagdagan ang mga tao na pupunta sa langit dahil sa iyo. Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Later on. Crown of rejoicing. Korona ng kagalakan. Philippians 4:1. Si Pablo ay sumulat siya sa mga kapatiran doon sa Philippians. Nasabi niya na patuloy kayong magpakatatag. Patuloy kayong manalig sa Diyos dahil kayo ang aming kagalakan. Korona ng kagalakan. Ibig sabihin, si Pablo ay nagsabi na kayo ang aming kagalakan. Ang isang tanong, kaibigan, kapatid, nag-evangelize ka ba? Sino ba ang tao na nabahagian mo patungkol sa Panginoong Jesucristo at hanggang ngayon ay patuloy na naglingkod sa Diyos? Meron ka na bang nadala sa paanan ng Panginoong Hesus? Dahil ikaw mismo ang nagbahagi sa magandang balita sa taong yon. Meron na ba? At sino yon? Pag-isipan mo, kaibigan, kapatid, na hindi lang ikaw ang pupunta sa langit. Meron ka ring mga kakilala, meron ka ring mga kapatid, kamag-anak, mga kaibigan, na kailangan din nila na matanggap ang kaligtasan na meron ka ngayon. Lalong-lalo na sa panahong ito. Dahil hindi natin alam ang buhay ng tao. Diba? Hindi natin alam ang buhay mo. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Habang meron pa tayong chance, gawin natin ang karapat-dapat lamang. Amen ba yan? Crown of righteousness.
korona ng kabutihan. 2 Timothy 4:7 and 8. Sino ba ang mga tao na makatanggap ng korona ng kabutihan? Crown of righteousness. Sabi dito sa 2 Timothy 4:7, yung mga tao na totoong may pananampalataya sa Diyos. Ipinaglaban ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Na patuloy silang naglilingkod sa Diyos habang buhay. Habang sila ay naglilingkod sa Diyos, nagsasamba sa Diyos, at patuloy silang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. They anticipated the second coming of the Messiah. Naghihintay sila sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. They live the righteous life. They live a holy life habang naghihintay sa Panginoong Jesucristo. Ayaw nila ng kasalanan. Ayaw nilang gagawa ng mga karumal-dumal, mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ito yung mga tao na makatanggap ng korona ng kabutihan, waiting patiently for the second coming of the Messiah, Jesus Christ. Sila yun na totoong nananalig sa Diyos. Sumasamba sa Diyos, di ba? Kagaya ngayon, kagaya sa panahong ito, merong pandemic. Hindi na tayo magkatipon-tipon sa ating bahay sambahan, sa ating church. Pero patuloy ka ba sa iyong pananampalataya habang ikaw ay nasa bahay mo, nasa trabaho mo, o ano ang iyong ginagawa? Patuloy ka bang nagsasamba sa Kanya buong buhay mo, buong puso mo, buong kaluluwa ko? Example, crown of righteousness, korona ng kabutihan, gantimpala galing sa Panginoon. Crown of glory, korona ng kaluwalhatian. 1 Peter 5:2-4. Crown of glory, korona ng kaluwalhatian. Korona na hindi kukupas kailanman. Sino ba yung mga tao na tatanggap ng korona ng kaluwalhatian? Yung mga tao na nag-aalaga ng mga tao ng Diyos, shepherding the flock. Mga tao na nagpapastol, mga tao na nagtuturo sa mga pinili ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga mahal ng Diyos, sa mga tao na pumupunta sa iglesia, sa Church of God, sa mga tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagkakandak ng Bible study, nagdi-disciple sa iba, ginagamit ang salita ng Panginoon. Yung mga tao na nagtuturo sa mga tao ng Diyos, sila yung mga tao na bibigyan ng gantimpala ng Diyos, crown of glory, korona ng kaluwalhatian. Kaya sa sulat ni Pedro, na sinabihan niya yung mga tao na nakatanggap ng kanyang sulat, na yung mga ginagawa ninyo, Bible study kaya, nagtuturo kayo, nagdi-disciple kayo, anuman ang inyong mga ministries, ay makatanggap kayo ng gantimpala galing sa Diyos, crown of glory. Pero sabi din dito, na huwag kayong maglilingkod dahil sa gantimpala lamang. Huwag kayong maglilingkod dahil sa korona ng kaluwalhatian na hindi kumukupas. Kung hindi, maglilingkod kayo dahil sa yun ang inyong katawagan. Dahil sa mahal ninyo ang inyong mga ginagawa. Diba? Alam niyo, bilang lingkod ng Diyos, ay marami tayong mga pagsubok.
na minsan gusto nating hihinto na magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Pero, dahil sa mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating pinaglingkuran, mahal natin ang mga pinili ng Diyos, mahal natin ang tao ng Panginoon. Kaya tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Hindi lang sa gantimpala, kung hindi dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal. Amen ba yan? So kung ano man ang iyong ministeryo, ano man ang iyong ginagawa sa buhay, sa kaharian ng Diyos, halimbawa, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos sa isang tao, 2 tao, 5 tao, 10 tao, o 100 man yun. It doesn't matter sa quantity. Ang importante doon yung quality. Ano ba ang ginagawa mo at para kanino? Mamarami man or makunti, gawin mo yan for the glory of God. At ang Diyos ay tuwang-tuwa sa iyong mga ginagawa. Do it with all your heart, na punong-puno ng pag-ibig, ginagawa mo yan for the glory of God and to serve the people of God. Amen ba yan? Incorruptible crown, hindi masisira na korona. 1 Corinthians 9:25. Incorruptible crown, hindi nasisira na korona. Kung magkwento tayo ng konti sa larangan ng sports, no? Na halimbawa basketball, NBA, di ba? Na yung ma-champion ay makatanggap ng trophy, sing-sing, mayroong gantimpala na matanggap. Kaya lang yun ay masisira yun. Panandalian lang. Pwede 10 taon, 20 years, 50 years, no? 70 more or less. O tingnan natin dito sa larangan ng beauty pageant na yung mananalo doon sa beauty contest ay makatanggap ngayon ng corona tapos mailagay sa ulo. Kaya lang yung corona na yun ay corruptible, perishable, masisira din pagdating ng panahon. Or halimbawa yung mga bansa na may mga hari, may mga reyna, halimbawa sa England, na meron silang mga corona. Kaya lang, yung mga corona na yun, kahit nagningning pa ang mga ginto, diamante, anong makita doon? Pero, masisira din yun. Corruptible. Dito, si Pablo ay nagkwento siya sa taga-Korinto. Nagkwento si Pablo sa kanila na mayroong imperishable crown, mayroong incorruptible crown, mayroong corona na hindi masisira, mayroong corona na hindi kumukupas, at yun ang corona na ibigay ng Diyos. Yun ang corona na manggagaling sa Panginoon. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, sa lahat ng mga tao na bahagi sa kaharian ng Diyos, sa lahat ng mga tao na tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas, na kasama ka doon, kasama ako, na mayroong gantimpala, mayroong korona na ibibigay ang Diyos sa iyo. At ang koronang yun ay hindi kukupas kailanman. At korona na yun, na habang tayo doon sa langit, in the future, sa panahon natin, sa kapanahonan ng Diyos, time na ng Diyos na kunin tayo. Na habang tayo, ikaw at ako ay sasamba sa Kanya, ay meron tayong korona na ilalagay sa harapan ng Diyos. Kagaya ng mga elders na nakita ni John de Villeneuve, na habang sila ay nagsamba sa Panginoong Hesus,
nagsamba sa Diyos doon sa kaharian niya sa langit, ay meron silang mga korona na inilagay sa harapan niya. They casted their crowns before the throne of God. They're not empty-handed. Meron silang dala. Meron silang hawak sa kanilang mga kamay na inilagay. At ganun din tayo. Yun ang ating mga pangarap sa buhay, na sa harapan ng Diyos ay meron tayong hawak na mga korona na ilalagay sa harapan niya habang siya ay ating sambahin. Amen ba yan? Incorruptible crown. Korona na hindi nasisira. Korona na panghabang panahon. Crown of life. Korona ng buhay. James 1:12. Ang tao ay normal lang na may pagsubok sa buhay. Lalong-lalo na ang mga tao na mga lingkod ng Diyos. Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dito ay mga tao ito na may pagsubok sa buhay. Nakaranas ng matinding pagsubok. Mga tao ito na ibinigay ang buhay nila para sa Panginoon. Nagbabahagi sila ng salita ng Diyos at yung iba ay nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay para sa Panginoong Hesus, para sa Diyos. Ibinigay nila ang kanilang buhay, matinding commitment. Ang mga taong ito ay makatanggap ng gantimpala sa Diyos. Korona ng buhay. Nagsisilbi sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, kahit matindi ang mga pagsubok na kanilang mga nararanasan. Crown of life. Dito sa Revelation 2:10, tapat hanggang kamatayan, na may mga lingkod ng Diyos noong unang panahon at maging ngayon, di ba? Na nakaranas ng mga pag-uusig, persecution, matinding trials, dahil sa pagbabahagi ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung iba ay nasubukan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Imprisonment, hinuli sila, dinala sa bilangguan, ginawang preso. Yung iba ay pinatay, binaril. Ibig sabihin, mga bayani, heroes of faith, mga bayani para sa Panginoong Jesucristo. Hindi sila takot na ibahagi ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon, for the glory of God, para marami pang mga tao na makarinig sa plano sa pag-ibig ng Diyos. Patuloy pa rin sila na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Mahal nila ang Diyos, mahal nila ang kanilang katawagan sa buhay. Walang makatinag sa mga pagsubok na kanilang mga naranasan. Hindi sila takot na ibinigay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Kagaya ni Stephen dati, na binato hanggang mamatay siya. Heroes of faith. So yung mga tao na yun ay bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Crown of life. Korona ng buhay. So sila, in the future, doon sa langit, gantimpalaan sila ng Diyos. Hindi na sila empty-handed. Meron silang korona na ilagay sa harapan ng Diyos habang sila ay magsamba sa Panginoon. Takot ka ba na magbahagi ng salita ng Diyos? Gaano katindi yung pag-ibig mo sa Panginoon? Gaano kalalim yung aking commitment sa Diyos? Handa ba ako? Handa ka ba? Na ibuwis ang buhay, ibigay ang buhay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos.
para marami pa ang makilala sa Panginoon. Crown of life. Korona ng buhay. Gusto kong tapusin na lahat ng mga tao na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay mapunta sa langit. Kaya lang, huwag kang pupunta sa langit na empty-handed, walang gantimpala, walang korona. Dahil doon sa langit, kagaya ng nabasa natin sa Revelation 4:10, na yung mga elders, they worship Jesus and they cast their crowns. Yung korona mo, yun ang katibayan na ikaw ay mayroong ginagawa sa kaharian ng Diyos habang dito sa lupa. Your crown is a proof that you engage in God's kingdom here on earth. Pagdating natin sa langit, ay mayroon din tayong gantimpala na tanggapin galing sa Panginoon. At yun din ang ating ihandog sa Kanya habang tayo ay mag-worship sa Kanya. So, i-challenge kita. I challenge you to really engage in the kingdom of God. Ano man ang calling mo, ano man ang ministry mo, ano man ang pwede mong magawa for God. Ang ating panaginip na mapunta sa langit, our final destination. Kaya lang, sabayan natin ang ating panaginip na mapunta sa langit balang araw, na hindi tayo empty-handed. Worship Jesus while casting your crowns. Okay, mga kaibigan, kapatid, I believe sa araw na ito ay meron tayong napupulot from the Word of God. God bless you. Jesus loves you. Praying for you.